Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Michael's Curls. Shoutout sa iyo Lods Harold at sa bayaw mo na si Joshua ng Orani Bataan. Shoutout sa iyo Idol General Cabs. Shoutout po sa iyo Boss Aldavid Sadili. Shoutout po sa iyo Lods Manuel Rodriguez. Shoutout po Idol Joshua Oriel ng Carigara Leyte. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Alexander Plarisan. Shoutout po sa iyo Idol Tata Lanes. Shoutout po sa iyo Idol Mark Lumentod. Shoutout po sa iyo Aurelia Mangila at sa asawa mo na masipag at mabait na si Che Guevara. Shoutout po sa iyo Idol Marjon Alo. Shoutout po sa iyo Dennis Panal ng Veruela Agusan del Sur. Shoutout po Marbanil Aeromin ng Mindanao Bayugan City Agusan del Sur. Shoutout po Boss Jason Sable ng Digos. Shoutout po sa iyo Idol John Jossel Lazo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Tabunyag. Shoutout po sa iyo ulit Idol Joe M. Ortega. Shoutout po sa iyo Boss Flor Deliza Bahi. Shoutout po sa iyo Boss Jason Brizo ng Cebu. Shoutout po sa iyo Boss Idol Soul Liao. Shoutout po sa iyo Idol Arnold J. Patalita ng Davao City. Shoutout po sa iyo Idol Richard Pasolohan pati na rin kay Eddie Fernandez at sa asawa niya na si Lani Argote Fernandez, pati sa bayaw na si Art Oro at Ramon Argote. Shoutout po Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. At shoutout po sa iyo Boss Maji Danseri at sa kabit mo. Ingat Lods, huwag papahuli ng buhay kay Mrs. Pahingi na din ng balato sa pagpaldo mo. Salamat mga idol sa patuloy na pagsuporta. Sa pagpapatuloy, si Horyo Pang ng Habak Pang Family, sa nakalipas na 2 taon, siya ang pinakakilalang tao sa Murem Institute, na daig pa nito sa kasikatan ng Blossom Blade Master. Ito rin ang lalaking inaakalang babagay sa posisyon ng susunod na Murem High Lord, kaya ang lahat ay palaging nagtataka kung si Horyo Pang ba ang magiging unang opisyal na disipulo ng Murem High Lord. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang Murem High Lord sa loob ng 2 taon kasunod ng kanyang pagpasok sa Waryong Valley. Isang araw noong mga panahon na 3rd year na si Horyo Pang sa Institute, sinabi nito na ang Pang at Jegal houses ay parehong parte ng 5 noble houses. Sino pa ba bukod sa kanya ang magiging unang disipulo ng Murem High Lord? Ayon naman sa monghe na mukhang hindi pa talaga nito kilala kung anong ugali ang meron ang Murem High Lord, si Jong Jegal ay nakapili na ng kanyang unang disipulo ilang linggo na ang nakalipas. Ang bagong disipulo nito ay hindi nagmula sa 5 noble houses o kaya sa 9 sects, kundi ito ay nanggaling lamang sa isang lokal na martial art academy sa probinsya. Para sa Murem High Lord ay walang pagkakaiba ang 5 noble houses at 9 sects sa mga mata nito. Itinuturing niyang kapwa niya kaaway ang mga ito, ngunit huwag hahayaan ni Horyo Pang na labis siyang magambala dito. Kung iisipin niya ito sa ganitong paraan, ay ibig sabihin nito na ang 5 noble houses at 9 sects ay ang lahat ng ito ay nasa parehong panig. Makalipas lang ng ilang araw ay kumalat na ang tsismis sa buong Junggwa na ang Habak Pang family ay tuluyan ng sumali sa 9 sects at tuminiwalag na sa 5 noble houses. Gayunpaman ay wala sa 5 noble houses ang naglakas loob na tutulan ito. Ang Habak Pang family ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Namgong family, kahit na ang pinaka-nakasisilaw na pamumulaklak ay tumatagal lamang ng 10 araw. Gaya din ng kasabihan na walang paghahari sa mundong ito ang maaaring magtagal ng habang buhay. Kahit pa gumawa ka ng pangalan, siguradong mawawala rin ito balang araw. Kahit ang dakilang Horyo Pang ay natalo sa isang tulad niya, minaliit nito ang lakas na meron siya at nagpatuloy na ibaba nito ang depensa niya. Ang inner ki nito ay tuluyan ng nasira dahil sa Burning Blaze kick niya. Si Horyo Pang ay hindi na muling makakagamit pa ng martial art dahil sa natamo nitong pinsala. Ito ang magiging katapusan para sa traidor na Habak Pang family. Biglang sumigaw ang administrador
administrador at sinabi nito na tapos na ang laban sapagkat si Porek Kwan ng Gongdong Sect ay hindi na kayang magpatuloy sa laban, kaya ang nanalo ay si Jium Namgong. Hindi makapaniwala si Baekru Moyong na natapos na agad ang laban sapagkat kakaumpisa pa lang nito. Nagulat din ang mga disipulo sapagkat si Porek Kwan ang pinaka-prodigal warrior ng Nine Sects ay hindi man lang nagawang makalaban, ayon pa sa isa na hindi niya nagawang makita kung anong nangyari. Sinabi ni Soso na si Porek Kwan ay bumagsak kaagad nang magsimula pa lang ang laban. Kung ano ba ang ginawa ng kalaban nito dito, ayon naman kay Giho na sa tingin niya na si Jium Namgong ay isang second year base sa uniforme na suot nito, ito na lang siguro ang huling natitirang kasali sa mga second year sa tournament, kaya ang natitira na lamang ay ang tatlong first year at isang second year, kahit na ang tournament na ito ay orihinal na para sa mga graduating na disipulo. Sinabi ng administrador na si Jium Namgong ng Namgong family ay nakapasok na sa semifinals at ang susunod ay ang unang laban sa semifinals at ang maghaharap ay si Jium Namgong laban kay Giho Jiang, kaya ang dalawang maglalaban ay maghanda na para sa paparating na laban. Nakangiti na masaya si Giho sapagkat lalaban na ulit siya, ayon naman kay Soso na mag-iingat si Giho sapagkat ang kalaban nito ay miyembro ng Namgong family, nakatayo at nakahanda na rin si Jium Namgong para sa laban. Nakangiti na sinabi ni Giho na humihingi siya ng pasensya sapagkat silang mga first year ang nag-domine sa tournament ngayong taon, napatingin lang ng matulis si Jium Namgong at tinawag dito si Giho, na pinagtaka naman din ni Giho. Sinabi ni Jium Namgong na kung isa din ba si Giho sa apat na pasaway ng Waryong Valley, napapakamot na lang sa muka habang sinasabi ni Giho na nasurpresa siya sapagkat ang miyembro ng Namgong family ay kilala ang kanila grupo. Nakangiti na tinanong ni Giho na inaasahan na ba nito na magkakaharap sila sa tournament na ito. Napatahimik lang si Jium Namgong sa tugon ni Giho at naalala niya yung nakaraan kung saan ay may biglang tumawag sa kanya at ang taong ito ay si Instructor Cho Wei. Tinanong nito si Jium Namgong kung kumusta naman ito sa institute. Sa ngayon daw ay second year na ito, subalit walang naging tugon si Jium Namgong at hindi pinapansin si Instructor Cho Wei. Naiinis na napagtanto ni Instructor Cho Wei na hindi siya pinapansin nito. Sinabi nito na alam niya na si Jium Namgong ang pangalawa sa pinakamalakas na disipulo dito sa institute bukod kay Horyu Pang. Subalit kailangan nito mag-ingat ngayong taon sapagkat ang mga bagong disipulo ngayong taon ay sobrang naiiba ang kakayahan at level kaysa sa mga second year at third year. Sa tingin niya na alam na din ito ni Jium Namgong noong nanood ito ng interview sa kakayahan. Sinabi ni Jium Namgong na mukhang may kailangan na naman sa kanya si Instructor Cho Wei kaya lumapit ito. Subalit hinding-hindi nito makukuha at hinding-hindi niya ibibigay ang gusto nito. Namumula sa galit si Instructor Cho Wei sa mga sinabi ni Jium Namgong. Napapamura na lang ito sa isip niya sa pagiging arogante at mayabang ng disipulo na ito. Sinabi ni Jium Namgong na nagtataka siya kung ano na naman ang kalokohan na ipag-uutos sana nito. Kung gusto ba nito ng ilang pagmamahal mula sa kanya, o gagamitin nito ang kapangyarihan niya. Nagugulat at namumula si Instructor Cho Wei sa mga pinagsasabi ni Jium Namgong, hanggang sa tuluyan na itong nagalit at sinigawan si Jium Namgong na kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganyan. Wala naman itong naiintindihan sa sitwasyon. Sinabi naman ni Jium Namgong na baka kailangan siya ni Instructor Cho Wei para maisugawa ang masasamang balak nito. Napapakagat na lang sa labi si Instructor Cho Wei sa sobrang galit, at sinabi nito na tigilan na ni Jium Namgong ang pagyayabang nito. Kung sa tingin nito na malakas na siya ay nagkakamali ito sapagkat malayo pa ito sa lakas tulad ng iba. Si Gukwon ng Shaolin Warrior na pinanganak na may hindi matitinag na diamond body, si Horyu Pang na mas matanda sa kanya na pinaka-pinagpalang prodigy ng Hobbit, at si Chorang yung na pinakabatang Blossom Blade Master sa kasaysayan na nakapasok sa Higher Institute of Merem isang taon na mas maaga tulad nito. Nakikita niya mismo ang pagnanais na lumaban at manalo laban sa sino mang malakas. Sa tingin ba nito hindi niya napansin kung gaano ito kasabik pagkatapos nitong mapanood ang mga interview sa kakayahan ngayong taon.
Ayon naman kay Jium Namgang na tama nga siya na gusto siyang gamitin ito, sinang-ayon na naman ito ni Instructor Cho Wei. Sinabi pa nito na dapat ay maging totoo ito sa sarili niya at magpagamit na lang sa niya. Kapag nagawa nitong manalo sa Blossom Blade Master o kaya sa Diamond Body ng Shaolin ay papahalagahan niya kahit ang KT-Team na kay abangan nito. Sinabi naman ni Jium Namgang na gusto niya nga labanan ang malalakas subalit hindi niya intensyon na lumampas sa linya, lalo na kapag ito ay para sa isang taong matako sa kapangyarihan tulad ng isang instructor na nabulag na sa kapangyarihan. Nadidismaya na lang si Instructor Cho Wei at napapaturo na lang ito kay Jium Namgang. Sinabi pa nito na sa tingin niya ay mas mahusay pa dito ang 4 na pasaway. Kahit na nag-umpisa ang mga ito sa wala, ay nagawa naman ng mga ito na matalo ang parehong Blossom Blade Master at ang Diamond Body para makagawa ng pangalan sa sarili nila. Tuluyan ng umalis si Instructor Cho Wei habang may mapang asar na tumatawa, napapatahimik na lang si Jium Namgang habang pinagmamasdan ito na paalis. Sinabi ni Jium Namgang na narinig na niya ang patungkol kay Giho, nagawa nitong matalo ang Blossom Blade Master at ang Diamond Body ng Shaolin. Nagtataka naman si Giho sa mga pinagsasabi nito. Sinabi ni Giho na hindi siya kundi si Yuseong ang tumalo sa Blossom Blade Master at hindi niya naman talaga nakalaban ng maayos ang Diamond Body ng Shaolin. Ngunit umaasa sana siya na sana ay sumali ito dito sa tournament para makalaban niya. Tinanong naman ni Jium Namgang na kung disappointed ba si Giho sapagkat wala dito ang Diamond Body ng Shaolin. Ayon naman kay Giho na medyo disappointed siya sapagkat ito talaga ang rason kung bakit siya sumali sa tournament na ito. Sinabi naman ni Jium Namgang na interesado na rin siya dito, sapagkat sumali lang pala ito sa tournament sa kadahilanan na may gusto pala sana itong makalaban. Sinang-ayon na naman ito ni Giho at tinanong niya si Jium Namgang na hindi rin ba ito yung tao na ang gusto lang ay lumaban. Sinabi naman ni Jium Namgang na tulad lang din siya ni Giho na gustong-gusto ang lumaban, lalo na kung ang kalaban niya ay isang taong napakalakas. Masaya si Giho sapagkat parehas lang pala sila. Habang naghahanda sa laban ay sinabi ni Jium Namgang na sana ay masatisfy niya si Giho sa laban tulad ng inaasahan nito sa Diamond Body ng Shaolin. Sinabi naman ni Giho na ang akala niya ay isang nerd ang senior disciple niya, subalit ngayon ay nagugustuhan na niya ito. Biglang nagpakawala ng atake si Jium Namgang na may mga kuryente na lumabas sa espada nito, na direkta naman na tumama kay Giho na kinagulat nito, at sa isang iglap ay makikita natin na unti-unting naglalaho ang katawan nito, hanggang sa maramdaman niya ang sobrang sakit ng mga kuryente na umuubo sa katawan niya. Gayunpaman ay ang lahat ng ito ay hindi talaga nangyari at naramdaman niya lang ito na nagbibigay sa kanya ng pagtataka. Hindi siya makapaniwala kung anong nangyari sa kanya habang tinitignan si Jium Namgang na papalapit sa kanya. At habang hawak nito ang espada niya ay napagtanto ni Giho na hindi pa naman talaga ito umaatake pero naramdaman na niya ang lakas nito. Sa isip-isip ni Giho na kung isa ba yun na ilusyon o isang uri ng panlilinlang, kaso sa tingin niya ay hindi, at hindi rin ito isang killing intent. Masyado lang ata siyang nabigla sa matinding fighting spirit na meron ito. Napagtanto ni Giho na pagdating sa lakas ng fighting spirit ay dinaig pa nito si Chorang. Hindi pa siya sigurado kung magaling talaga ito sa pakikipaglaban subalit, ang pakikipaglaban dito na suot ang mabigat na arm guard na ito ay malaking problema para sa kanya. Naaalala niya ang sinabi ni Miriam Highlord sa kanya na alam nito na mabigat ang arm guard na ito subalit kailangan nito na palaging panatilihing suot ang mga ito sa lahat ng oras. Ang pagsasanay na ito ay kinakailangan para sa kanya na umabante sa susunod na antas. Nakangiti na sinabi ni Giho na sa tingin niya na magiging mas mabilis na siya sa oras na tinanggal na niya ito. Hindi naman sinang-ayonan ito ni Miriam Highlord. Ayon dito na ang training na ito ay hindi para mapataas ang agility na meron ito. Nagtataka na tinanong ni Giho na kung ano ang rason bakit pinasusuot sa kanya ang mabibigat na bagay na ito. Ayon kay Miriam Highlord na sinabi ni Giho noon na gusto niya matalo ang mga ito, nagtataka si Giho kung sino ang tinutukoy ni Miriam Highlord. Ayon naman kay Miriam Highlord na sinabihan siya nito noon na gusto ni Giho na matalo sila Chorang Yung, Gukwon at si Yuseong Dan kung hindi siya nagkakamali.
Napapaisip ng malalim si Giho kung tatanggalin niya ba ito o hindi, sa isip-isip niya na mahihirapan siyang kalabanin ang malakas na kalaban na nasa harap niya habang suot ang mabibigat na arm guard. Tinanong ni Jium Namgang kung hindi ba lalaban sa kanya si Giho, naghanda na si Giho at sinabihan ito na wag ito mag-alala sapagkat gusto niya na lumaban. Natuwa si Jium Namgang at naghahanda na rin para umatake. Mabilis na naglunsad ito ng atake na kinagulat ni Giho ang bilis nito, gayunpaman ay nagawa pa rin ni Giho na maarang ito sa pamamagitan ng arm guard niya, subalit patuloy ang malalakas at mabibilis na pag-atake na pinapakawalan ni Jium Namgang, at makikita natin na nahihirapan si Giho na maarang ang lahat ng ito. Nagpatuloy si Jium Namgang sa paglunsad ng malalakas na atake, na direktang tumatama naman ito kay Giho at sa sobrang lakas ng mga atake na ito ay dalawang kamay na niya ang pananghaharang dito. Sa isip-isip ni Giho na ang mga pag-atake ni Jium Namgang ay masyadong malaki, subalit nahihirapan pa rin siya makakita ng opening dahil sa sobrang bilis nito, hindi rin siya makapaniwala sa sobrang lakas at bilis na meron ito. Naghahanda na ulit si Jium Namgang para umatake, at mabilis ito na sumugod kay Giho, at sa sobrang bilis nito ay, direktang tinamaan si Giho sa katawan. Sa isip-isip ni Giho na kung anong klaseng halimaw ang kalaban niya ngayon, naghanda pa ulit si Jium Namgang ng kasunod na atake, at nagpatuloy si Jium Namgang maglunsad ng mabibilis at malalakas na mga atake. Sa isip-isip ni Giho ay hindi kaya ng mga mata niya ang makita ang bilis ng galaw ng kalaban niya, kaya ang kailangan na lang niya ay ang umasa sa instinct niya. Kahit na patuloy na tinatamaan ng malalakas na pag-atake si Giho ay, sinubukan pa rin ito na hulihin ang pag-atake ni Jium Namgang gamit ang mga kamay niya, at nagtagumapay siya na mahawak sa braso si Jium Namgang, na kinabahala naman ito, sabay nag-counter-attack si Giho at binuhat nito si Jium Namgang para ibalibag sa lupa, subalit binitiwan ni Jium Namgang ang espada niya, at nilaipat ito sa isang kamay na kinabahala naman ni Giho. Makikita natin na papalapit na sa mukha ni Giho ang espada nito, subalit nagawa pa rin ito na mailagan ng atake ni Jium Namgang sa pamamagitan ng pagyuko. Agara naman na tinignan ni Giho si Jium Namgang, at naglunsad ito ng atake gamit ang siko, subalit nagawa pa rin ni Jium Namgang na maarang ito gamit ang espada niya na kinagulat ni Giho sapagkat hindi nasira ang espada nito. Subalit biglang nabahala si Jium Namgang sa nakikita niya, sapagkat ginamit na ni Giho ang teknik na Crouching Tiger Fist, at sinuntok nito si Jium Namgang. Subalit sa sobrang bilis ni Jium Namgang ay nagawa nitong maiwasan ng malakas na pag-atake ni Giho. Naiinis si Giho sa bilis na meron ng kalaban niya, gusto niya na pa naman sana na wasakin ang espada nito sa atake na iyon, subalit mas minabuti ni Jium Namgang na ilagan ito. Sinabi ni Jium Namgang na ang mga arm guard na suot ni Giho ay hindi normal na arm guard lang, na kinagulat naman ni Giho. Sinabi ni Giho na mukhang tama naman ito sa hula niya, ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa kanya ng inis dahil sa mga bigat nito ay hindi siya makalaban ng maayos. Gustuhin niya man na alisin na ito, subalit kailangan niya pa rin itong panatilihin na suot kahit ano pa ang mangyari. Nagtataka na tinanong ni Jium Namgang kung ano ang rason kung bakit hindi niya ito pwede alisin. Ayon naman kay Giho na ang rason ay kailangan niya magsanay ng husto para matalo niya ang malalakas na karibal niya. Nagtaka si Jium Namgang kung sino ang karibal nito. Ang pagkakaalam niya na si Giho ang pinakamalakas sa apat na pasaway, sinabi ni Giho na sa tingin niya na hindi siya ang pinakamalakas sa kanila, at hindi rin siya ang tumalo kay Chorang yung na may kalahating itlog. Ang taong nakagawa noon ay si Yuseong Dan, at aminado din siya na ito ang pinakamalakas sa kanilang apat na pasaway. Napatahimik na lang si Jium Namgang sa mga narinig nito, at sinabi nito na ganun pala ang sitwasyon ngayon. Pinagtaka naman ni Giho ang tugon nito. Sinabi pa ni Jium Namgang na kung titignan pala ay isa lamang siyang stepping stone para tuluyan ng makapunta si Giho sa level nila Yuseong. Nagtataka si Giho na kung ganoon ba daw ang pagkakasabi niya kanina. Sinabi ni Jium Namgang na isang malakas na mandirigma daw si Giho,
Karamihan sa nakakalaban niya ay bumabagsak na agad dahil sa pinapakawalan niyang fighting spirit sa umpisa pa lang, subalit nagawa din nito na maarang ang mga malalakas na pag-atake niya, kaya napapaisip siya ngayon na, kung gaano pa ito lalakas kung sakaling tanggalin na nito ang mabibigat na arm guard na suot nito. Naghanda na din si Giho para sa susunod na bakbakan, ayon dito na sinabi na niya kanina na hindi niya ito tatanggalin. Subalit biglang naramdaman ni Giho ang pagkaputol ng kamay niya, na bahala ito ng husto kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman ay napagtanto niya na okay lang naman siya ngayon, biglang sumugod na si Jium Namgang habang patuloy pa rin si Giho na nagtataka kung anong nangyari kanina. Napagtanto ni Giho na kinokontrol nito at pinaparamdam sa kanya ang pressure gamit ang malakas na fighting spirit nito. Kaya tinaas ni Giho ang paa niya, para sana sipin ang kamay ni Jium Namgang nang mabitawan na nito ang espada niya. Subalit bago pa ito tumama sa kamay ni Jium Namgang ay binitiwan nito ang espada niya, at sinalo ulit ito pagkalagpas ng paa ni Giho, na kinabahala ng husto ni Giho sapagkat ginawa ulit ni Jium Namgog ang ginawa nito kanina. Mabilis naman papalapit ang atake ni Jium Namgang sa kamay ni Giho, at ginamit nito ang espada niya para idikit sa arm guard ni Giho, at malakas na hinailan niya ito na may intensyon na tanggaling ito sa mga kamay ni Giho, hanggang sa tuluyan na itong natanggal, at habang nasa ere ay mabilis na papabagsak ito, hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa at sa sobrang bigat nito ay makikita natin ang malakas na pagsabog na kinawasak ng lupa. Hindi makapaniwala si Jium Namgang na sobrang bigat pala nito. Makikita natin sa hitsura ni Giho na hindi niya nagustuhan ang ginawa nito, hanggang sa mabilis na umatake si Giho habang nagagalit, at hinawakan niya sa damit si Jium Namgang, na kinagulat naman nito ang bilis ni Giho. Nakakatakot na sinabi ni Giho na kailangan na maghanda ni Jium Namgang sapagkat sa pagkakataon na ito ay hindi na niya ito hahayaan pa na makatakas.